Okay, ito. Merong request si Mother. Tanggalin na raw itong kanyang ampalaya rito. Ito. Wala na. Hindi na nga talaga. Wala na. Tuyo-tuyo na. Yung mga bulaklak. Hindi na magtutuloy ito. Wala na to. Hindi na. Tuyo-tuyo na nga. Oh. Grabe. Oh. Wala na talaga. Yung aking ubas ay makarecover pa kaya. May mga daon pa ba yung ubas? Wala na ata. Kailangan ng itrim ulit yung ubas. O, titrim natin ulit siya. Naayusin natin. Pagagapangin natin ng maayos. Itong dito talagang wala. Kailangan na rin itrim tong ubas na to. Titrim ko siya ng sagad na to. Para ma-organize yung kanyang paggapang. Wala yan. So yun, yamayang konti. Kasabay ko si Mother maglilinis dito. Tatanggal ng mga daon-daon ng palaya. May daon, pinakapuno. Ito, sabi ito po yung nakapuno niya. Ito, gumapang dito. Bababa. Wala na. Talagang kailangan nang patayin. Umiwalay na yung pinakapuno niya sa lupa. Wala na talaga ito. Bubunutin na lang mamaya ito. Ayan. Ki-cleaning natin. Maayos na tong ating ubas. Tapos meron ako isang ubas na binhi ito. Red Cardinal. Ito. Binigay sa akin ni Dexter. So ayan, at basahin natin ng kaunti ito. Basa pa naman yung lupa pero ibasahin na rin natin. Ito na tayo kumasa fish pan. Tapos ibibilad na lang natin to. Ano siya? Dito ka muna ha. Ay baka maano. Dito na lang muna ikaw. Maganda ilagay ito. Siguro dito na muna. Diyan ka na muna. Arawan. Yan. So, ganyan. Natanggalin natin ito mamaya na. Okay? Okay. Pisahan na natin to. Pisahan natin dito sa baba niya. Pinaka-ugat ba? Pisahan natin. Sarado dyan ito. Ayan. Kasara. Yan. Okay. Hindi naman siguro sa gabal yung mga bike niya. Hindi na natin tatanggalin. Nagugulat si Mother, inunahan ko na siya. Ito. Ayun lang, wala na talaga, buk. Cut. Tuturin na natin ng may iksi para pag nilagay sa basura na hindi masyadong siksik sila. Ito. May plano sila ka-farmer mom and sis dito sa area na to eh. Parang iki-clearing nila to eh. Parang lilinisin pa sa magtatanim sila ng mga gulay, pechay, lettuce, yung mga ganun bang mga gulay na mabilis sa i-harvest. Talong, yan, kamatis. Itong suha na to ang maano. Ewan ko lang kung patatanggal din ni Mother to. Parang balak din nilang tanggalin to ni ka-farmers tsaka ni Mother para makapagtanim ng mga gulay dito. Itong lupa dito dapat to makondisyon eh. Matigas pa siya. Parang hindi siya uubra pagka sa mga pechay tsaka yung mga mustasa yan. Talong, minsan yung talong nahihirapan pang mamunga yung talong dito eh. Kailangan talaga malagyan ng mga Carabao manure yun. May balak nga kami ni ka-farmers na maghanap ng Carabao manure dun sa likod ng farm ba ni ka-farmer. Itong ubas wala na rin to, kailangan na rin talagang itrim. Kalbuhin ko na rin kasi nangayayat na sila eh. Kumbaga natabunan talaga ng mga dahon ng ampalaya. Kumbaga parang nahirapan silang makasilip sa araw eh. Kaya ayan, papayat din ang mga dahon tsaka tangkay.
Pipino, maganda rin siguro dito. Kasi yung pipino, mabilis din mamunga eh. Tsaka hindi naman siya ganun kahirap alagaan. Isa rin sa mga madaling alagaan ng pipino eh. Basta't sagana rin din sa dilig siya. Pero merong time na nagtanim kami ng pipino, merong kaming tinanim na mapakla. Parang hanggang mapakla ba siya? Eh, ang sabi ng mga farmers dito eh, parang kinulang daw ng tubig kaya pumapakla misa ng pipino. Tamang tama at malapit ng December, makakapag decorate na tayo dito ng mga Christmas lights, Christmas decors. Parang kailan lang, ang bilis ng panahon na. Grabe, kabit na naman tayo ng Christmas decors dito. Bibitay na naman natin yung Santa Claus na merong bells. Ito pati ubas ay ano natin, titrim na rin natin dito, alisin na rin natin. At naalala ko dati nung time na meron pa akong manok dun sa farm, sa Farmica Farmer, meron kaming customer na bumibili ng mga sisiw sa amin nun. Marami kong bumili din ng sisiw yun eh, taga, kung di ako nagkakamali, Bataan sila. Binigyan ako ng maraming pangtanim na ubas at doon daw sa farm nila kasi marami silang ubas at nagtrim sila gawa ng magpapabunga daw sila ulit. So yun, nagtanim ngayon dumami, napalago ko hanggang sa gumapang na rin sila, pero hindi napabunga din gawa ng makulimlim, nasa ilalim ng puno ng akasya. Kailangan pala ang ubas ay talagang tirik sa araw at lagi nadidiligan. Walang natirang wala akong naiwan na isa doon man lang na mga trunks. Kasi trunks, mga tangkay, kasi maganda din, sayang. Merong mga red cardinals, yung kulay parang bluish na ubas daw, sabi nila, no? Yun ang di ko nakakuha. Meron pala, dito ako naiwang isa. Ito nandito sa may fish pond. Din nga lang, ang bunga lang nito ay hindi nga yung red cardinal o yung kulay violet. Kulay green siya. Yan, dito ngayon, siya yung namumunga ngayon. Yan, galing sa farm yan. Yan na lang ang mga naiwan pala. Yan, alala ko na. Tama, yung isang yan. Itong suha ni Ma, grabe na ang tinik. Ang lalaki at makanti mo lang, grabe kung makatusok, masakit. Ang suha, paborito ni Mother yan. Alam niyo ba kung ilan ang suha namin dito sa garden? Ang suha ang tinanim dito ni Mother ay isa dito sa may pesto punto, isa doon sa may ibon, isa dito sa may tabi ng fish pond, at isa dito malapit sa gate. May isa man lang doon wala, hindi kami binigyan pa ng bunga. Tagal-tagal na. Matagal na mga puno na suha yan. Pati ito, ewan ko lang kung gigib up na yung mato para sa mga gulay kung dito sa pesto pond ito. Minsan kasi parang narinig ko pinag-usapan nila itong suha na to eh. Ito nasa pwesto ko ito. Parang gigiba, parang puputulin na rin. Grabe nga naman talaga eh. Matagal na rin itong puno na to. Ngayon pag lumaki, ang tumbok niya ay bubong. O tuhog doon sa bubong namin dito. Itong masakit, makatusok. Itong suha, tanggalin na natin. Grabe yung tinig nito. Tigas. Dito yung isang cutter, maganda. Itong malunggay na to, kailangan din siguro mailipat ito. Kasi kung andyan yan at makakapag-create din ng shadow doon sa mga gulay, hindi rin maganda. Kinaya na talaga ng palaya yung ubas. Di mo na makita rito kung ano ba ang ubas at ang rito. Ayo.
Hindi meron dyan. Pasok pa sa akin yung dahon. Wala na. Kailangan na talagang clearing dito. Talagang tapyas pati ubas. Kala nagka 8-8 na. Spaghetti na sila. Hindi mo makita na kung saan ang dulo ni papaya at dulo ni ubas. Wala na. Trim talaga. As in, rot-rot. Kalbong-kalbo na dapat talaga. Papaya ata ay nasabi ko kanina. Hindi pa ampalaya. Itong mga dahon ng ampalaya at ubas ko sabihin kanina. Nagka 8-8, pansit na sila. Hindi ampalaya. Sa Sabado nga pala, luluwas ako ng Manila. Baka hindi na si Allen ang mga kasama ko. Baka si Rizal na rin ang isama ko. Pumayag naman si Rizal at gusto naman niya. Pero miski na sabihin natin pumayag si Rizal, ipinaalam ko pa rin siya kay Bayaw, kay Engelbert. Dapat lang talaga natin ipaalam. At ang sabi ko kay Rizal, magpaalam ka rin at sabi mo 2 days lang kasi pagbalik naman natin titirahin naman natin yung pinaka kuryente na dyan sa labas. Wala ka naman palang gaano ginagawa ngayon, hindi tatapusin natin yung naiwan nating trabaho. Siyempre, andun na rin lang naman kami ni Rizal sa Manila. Tulad ng sinabi ko kay Allen, pasyal tayo sa Manila para maikot namin yung Manila. Kung meron silang gustong bilhin sa Divisoria, tapos alam ko mga pyesa ng motor, pupuntahan namin yung mga malaki ang bilihan ng mga parts ng mga motor. Ipapasyal ko si Rizal sa Caloocan. So may 5th Avenue ata, malapit yun, 5th Avenue. Tapos Divisoria, Raon, Quiapo, yan, ganyan, pasyal kami. Tapos pupunta na rin ako dun sa bilihan ng mga CCTV tsaka yung solar power accessories. Kung matuloy yung deal ko na project dito sa Lakyos, yung mga CCTV na kailangan ay naka solar power siya in case of brownout. Lalagyan ko siya ng automatic transfer switch. Pag brownout, solar power, battery operated siya. Yun ang design kong gagawin sa paglalagyan ko ng CCTV. Yun ang gusto kasi ng may-ari, yung CCTV niya. Yun nga, pag brownout, may backup solar power. Continuous recording pa rin siya. Siyempre, hindi maiwasan yung magkakaroon ng interruption pag nag-brownout. Magre-reconnect pa yung camera, pati yung internet, magre-reconnect yan. May siguro mga 2 minutes, 3 minutes ang mawawala sa kanya. Balikan natin itong kwentuhan natin dito sa may ubas tsaka ampalaya. Nakalimutan na natin to. Itong ampalaya natin tsaka ubas, unti-unti nang nauubos. Yan. Dito na ako sa looban kanyang mga gumapang dito papunta sa may bintana. Grabe ang papayat, hindi na talaga ubra. Yung papayat yung mga ubas yun na dahon, gating-ting na lang yung trunks, yung pinakatangkay niya, hindi talaga mamumunga ng maganda. Kailangan talagang i-trim na para magpalit ng bagong mga sanga. Yan, maaliwalas na medyo malinis-linis na tignan yung harapan ng bahay. Hindi na siya mukhang gubat na yung mga baging-baging na kakawing-kawing na dahon. Yan, malinis na. Konting lang, trim pa at maya-maya ay tayo na magtatapon ng basura at iimisin na natin yung ating mga kalat. Yan. Tapos kasi yung yung suha, madami din ako na trim na dahon, kaya ingat-ingat lang, masakit ang tinik niyan, baka pagdakot natin ng mga dahon makatusok. Bakit? Wi-Fi connecting daw yung aking camera. Bakit?
sabihin, nagkaroon ng interruption na wala ng kuryente yung camera. Hindi dapat siya di-disconnect ka. Disconnect yung wifi. Ito kasing camera namin dito connected sa wifi. Ba? Teka. Check nga mamaya yung camera na yan. Yan, malinis na. Wala na yung pagaya ni Mother. So mamaya na ako magliligpit dito. Hintayin natin si Mother at baka mayroon pa siyang gustong pa i-trim dito. Wait lang natin siya at nagpapahinga pa. Kasi pagkatapos manood yun ng Eat Bulaga. Yan, makulimlim. Dali. Uulan na. Mahina ang harvest ngayon na. Hindi na ako nag-aircon. Pwede naman. Ayoko nga. Kaya pa. Baka sabihin ko ba't ka nag-aircon? Ano ito yung suha? Nabulok na rin. Oh. Yeah. Namatay sa ano yan? Sa ampalaya. Yun naman. Ay, nabiyak ang kahoy. Pwede na yung pang Gatong. Ba? Tigas ah. Ipat. Oh my God! Nagdali mo yung Alin? tomato? Hindi. Hindi nga ako tungtong dyan. Hindi ko naman natungtungan yan. Bakit? Ano ba yung tomato na yan? Tigas na. Ay ah. Hindi pa. Abot pangarap pa eh. Abot kamay ba yun? Yung mga damo nila, tinggil doon na namamatay. Nadilig ng mainit na. Minsan, nung nagkausap kami ni Kongkong, hawak niya itak niya. May napansin siya na meron daw na hindi marunong gumamit ng itak. So yun, tinuro sa akin ni Kongkong kung paano paggamit ng itak. Dapat daw yung target ng itak mo, pag tinarget mo yung isang bagay, tulad ng kahoy, kailangan tatama sa may gitna ng itak. Yung pinakagitna, between the handle hanggang dun sa edge ng itak, kailangan nasa gitna lang. Huwag patatamain daw yung pinakadulo ng talim ng itak. Kasi nga naman, mapupwersa yung pinaka-handle. Andun lahat yung lakas. Kaya may tendency mabiyak yung pinaka-handle. Mga suha, mga tinik na suha ang mga ano rito. Malupit. Mahirap. Ay, si Mother. To the rescue. Ma? Yung? So, ayan na ang ating finished product. Hindi na siya mukhang gubat. Ayan siya ngayon. Ewan ko lang kung itong mga talbos ng kamote ay patatanggal na rin. Talbos. Itong kamoteng gapang na to kung patatanggal na rin. Hindi ko muna tinanggal at baka nakukuha ng pa ni Mother ng ano yan. Mga talbos. Ayan. Tayo natin si Mother. Anong desisyon? So, ayan. Mission accomplished na ako kay Mother.